Mga kabunyog, mainit na balita ito. Magandang pagkwentuhan natin ito. Itong tungkol sa umiinit na sagutan, ha? Umiinit na sagutan ng COMELEC ni Chairman Garcia ng COMELEC at saka nitong dalawang abogado, ha? Si Attorney Respicio at si Attorney Pizaras. Pero ang mainit talaga dito si Respicio. Hmm? Si Attorney ano bang pangalan ni Respicio? Harold ba 'yan? Attorney Harold Respicio. At maraming nag-message sa atin, Attorney, ano bang masasabi mo dito sa ah, mga sa banggaan na ito? Talagang matindi ang mga sagutan. Hmm? Nito ni Attorney Respicio at saka ni COMELEC Chairman Garcia. Alam naman natin ang issue na 'yan, bago pa ang eleksyon at lalo nung panahon ng eleksyon, mainit na talaga ang dalawang ito kasi inaakusahan nito ni Attorney Harold. Harold ba 'to? Harold. Tama ba tayo? Harold Respicio ito. Inaakusahan ni Attorney Harold Respicio ang COMELEC na hindi kumbaga yung mga paggamit ng ah, automated na election system gamit yung Miro, gamit yung Miro ay ayon kay Respicio, kaduda-duda ito at posibleng magkaroon ng mga dayaan. Yan ang sabi ni Respicio. Itong si Harold Respicio. Sa katunayan, kinasuhan ito ni COMELEC Chairman Garcia. Kinasuhan ito ng cyber libel. Kaya actually, nanalo itong Vice Mayor si Harold Respicio ng isang bayan doon sa Isabela, pero hindi kaagad ito prinoklama. Hindi kaagad ito prinoklama. Pero kinalaunan, naiproklama rin itong si Harold Respicio. Ngayon, ang bagong issue naman ito. May isang abogado, si Attorney Pizaras, ng Bohol, taga-Tagbilaran City, sa Bohol. Tumakbong congressman doon, sa distrito na yon. Tumakbong congressman. Ngayon, natalo itong si Pizaras, pero ayon dito kay Pizaras, naniniwala siya na ang nakaraang eleksyon ay nagkakabintahan. Kaya nga ang tawag hindi daw COMELEC. Kasi ang nangyayari daw, binebenta ng COMELEC ang panalo ng mga kandidato. Kung gusto mong manalo, magbabayad ka sa COMELEC. Yun ang sabi nila Attorney Respicio at Attorney Pizaras. Ang patunay niyan, itong si Attorney Pizaras na tumakbong congressman ng Bohol, ng distrito ng Bohol, dalawa kasi yata o tatlong distrito ang Bohol. Pero sa Tagbilaran ito sa Tagbilaran itong si Attorney Jordan, Jordan Pizaras. Ayon kay Attorney Jordan Pizaras, pumunta siya sa opisina ni COMELEC Chairman Garcia. At pagpunta niya sa opisina ni COMELEC Chairman Garcia, tinanong niya ito, kung ano ba ang dapat gawin para siya ay manalo. Ang sabi daw nito ni COMELEC Chairman Garcia ay kung gusto mong manalo, kailangan mo ng ilan bang botante sa lugar mo? Kailan bang botante? Parang sinabi yata 300,000 ba 'yon? Yan, kailangan mo ng 300 million. Kailangan mo ng 300 million para manalo ka. Yan daw yung sabi ni COMELEC Chairman Garcia. Ang sabi ni Attorney Jordan Pizaras, yung sinabi na yun ni COMELEC Chairman Garcia, parang sinasabihan siya ni COMELEC Chairman Garcia na kung magbibigay ka ng 300 million, mananalo ka. Yun ang interpretation ni Attorney Jordan Pizaras doon. Kaya ngayon, kinasuhan na nito ni Attorney Pizaras at ni Attorney Respicio, si COMELEC Chairman Garcia, pinapadisbar sa Korte Suprema. Gustong madisbar ng dalawang abogadong ito na sabi ni Attorney Pizaras, kinikikilan siya, kumbaga, hinihingan siya ng 300 million ni COMELEC Chairman Garcia para manalo siya. Kung gusto niyang manalong congressman ng Bohol, ay hindi daw siya nagbigay, kaya hindi siya nanalo. Pero ang sabi naman ni COMELEC Chairman Garcia, ang sagot ni COMELEC Chairman Garcia ganito, inamin niya na pumunta nga sa kanyang opisina itong si Attorney Pizaras.
Pero sabi ni COMELEC Chairman Garcia, marami namang taong nanonood nun at nakikinig sa usapan. Hindi naman yun sikretong usapan. May mga ibang tao daw na nandun sa opisina niya nang dumating itong si COMELEC ay si Attorney Jan Pisaras. Oh, kaya ang sabi ni COMELEC Chairman Garcia, ang sabi niya daw kay Attorney Jan Pisaras, Jordan Pisaras, kung wala ka ring pera, wag ka na, hindi ka mananalo. Ilan bang butante sa lugar mo? Ganito. Ay, kailangan mo dyan mga 300 million. Kumbaga, ang sinasabi lang ni COMELEC Chairman Garcia, ayon kay COMELEC Chairman Garcia, sinasabihan niya lang si Jordan Pisaras na ang eleksyon ay magastos. Kung wala ka rin lang pera, mahirap kang manalo. Kung gusto mong manalo sa congressman, ay gagastos ka ng mga 300 million. Yun daw ang ibig niyang sabihin doon. Hindi niya naman daw sinabing bigyan siya ng 300 million, ipapanalo niya si Attorney Jordan Pisaras. O ganyan Ganyan ang nangyayari diyan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito ang sagot ni COMELEC Chairman Garcia. Totoo bang pumunta sa opisina niya si Attorney Jordan Pisaras, kumakandidatong congressman ng Bohol? Oo. Totoo ba na nagkausap sila? Oo, sabi ni COMELEC Chairman Garcia. Pero ang sabi ni COMELEC Chairman Garcia, hindi yun isang bagay na sikreto. Kasi sa opisina niya, maraming tao noon ang dumating si Jordan Pisaras. Nag-usap sila, naririnig ng ibang tao. Hindi yun sikreto. At ang sinabi niya daw kay Pisaras, kasi tinanong nga siya ni Pisaras kung paano siya mananalo. Ang sabi ni COMELEC Chairman Garcia, sabi niya, sinabihan niya raw, ay alam mo naman ang eleksyon, kung wala kang pera, mahirap kang manalo. Ilan bang butante sa lugar mo? Ganito, ayan, kailangan mo dyan. Mga 300 million yan. 300 million pesos. Para kay Attorney Jordan Pisaras, ang ibig sabihin nun, kinikikilan siya ni Garcia. Na hinihingan siya, magbigay ka sa akin ng 300 million, mananalo ka. Kung gusto mong manalo, kailangan mo ng 300 million. Pero sabi naman ni COMELEC Chairman Garcia, hindi daw ganun ang ibig niyang sabihin. Sinabihan niya lang na magastos ang eleksyon. Kung gusto mong manalo ka sa pagka-congressman, gagastos ka ng malaki. Mga 300 million halos ang ginagastos sa ganun. Anyway, yan mga kabunyog ang nangyayari dyan ngayon. Kaya ngayon, nag-press ko na naman itong sila Attorney Respicio at saka si Attorney Pisaras. Sabi ni Respicio, tingnan nyo, inamin na ni COMELEC Chairman Garcia na totoong pumunta sa opisina niya si Attorney Jordan Pisaras. Totoong nagsabi ito na kung gustong manalo ni Attorney Pisaras, kailangan mayroon siyang 300 million. Yan ang sinasabi ngayon ni sabi ni Respicio. Kaya ngayon, nagiging mainitan ito. Para kila Attorney Respicio at Attorney Jan Pisaras, Jordan pala, yung sinabi na yun ni COMELEC Chairman Garcia ay parang nag-i-insinuate yun na kung mayroon kang 300 million, bigay mo sa akin yan, mananalo ka. Kung wala kang 300 million, hindi ka mananalo. Yan yung ano. Ang sabi ni COMELEC Chairman Garcia, hindi naman ganun yun. Na-misinterpret nyo lang ako. Ang sabi ko, hindi ka mananalo kung wala kang 300 million. Ibig sabihin, hindi pambigay sa amin o sa akin. Anyway, nakakatawa na itong nangyayaring ito. Pero mga kabunyog, nakakalungkot ito. Ganito na umaabot ang ganitong issue. Kaya sabi ni Randy David, yung attorney na nagreklamo kay Garcia, ipadisbar din mga yan. Yung natalo na yan, DDS yan, parang si Attorney Glenn Chong yan. Ganun ba? Yan ang sabi ni Randy David. Anyway, yan mga kabunyog, ang update yan kasi maraming nagtatanong sa akin. Attorney Enzo, ano bang masasabi mo dito sa sagutan nila Attorney Respicio at saka ni Attorney ni COMELEC Chairman Garcia? Alam nyo, nag-message nga sa akin itong kampo nila Attorney Harold Respicio. Sabi, bakit daw hindi ko kinakampihan si Respicio laban kila Garcia? Hindi, totoo. May message sa akin tungkol dyan. Sabi, Attorney Enzo, akala ko pa naman ipinaglalaban mo ang katotohanan. Bakit hindi mo kinakampihan si Attorney Harold Respicio sa mga expose niya tungkol kay Garcia? Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, kung gusto ko lang ng views, kung ang habol ko lang ay views,
Maraming humahanga diyan kay Respicio, marami akong makukuhang views. Ang problema, hindi ko naman kabisado yan si Attorney Harold Respicio. Hindi ko siya kilala ng lubusan. Hindi ko alam kung seryoso siya diyan, kung siya ba'y talagang totoo sa advokasya na yan para sa pagre-reforma ng ating eleksyon, para mabago ang ating eleksyon. Hindi ko alam, hindi ko siya kilala. Mahirap mahirap kasi kung may mga tao rin sa likod ni Attorney Respicio. Mahirap kung may mga tao, may mga puwersang nasa likod niya dito kay Attorney Pisaras, Attorney Respicio. Tapos gagawin ko, papatampakin ko yung kanilang issue pagdating ng panahon. Mayroon palang mga may mga gumagalaw pala sa likod nila. Ha? Napakahirap ng bawiin yan. Kayo pa naman na aking mga viewers at followers, kapag sinabi ko, marami sa inyo nagre-rely sa aking mga sinasabi. Ay mahirap na Pero ito, binabalita ko lang ito sa inyo, yung tamang paglalatag ng nangyayari. So yan yung issue ngayon. Itong si Jordan Pisaras, kumandidatong congressman ng Bohol, kasama si Attorney Respicio, nagsanib pwersa sila. Inaatake nila ngayon, sinisiraan itong si Comelec Chairman Garcia. Gusto nilang ipadisbar. Bakit gusto nilang ipadisbar? Malabo daw ang mga pinagsasabi ni Garcia tungkol sa eleksyon. Hindi raw nito maipaliwanag kung paano ang eleksyon ay naging malinis at walang dayaan. Kaya gusto nila Respicio at nila Pisaras ng mga kasamahan nila na madisbar sa Korte Suprema itong si Garcia. Si Garcia naman, ang sinasabi naman ni Garcia, ay kasuhan nyo na lang ako kung anong gusto nyo, pangalanan nyo kung sino yung mga sinasabi nyo. Basta ako, sabi niya, malinis ang aking wala daw siya. Hindi daw siya nangikil, hindi siya kumuha ng lagay. Hindi daw totoo yan. Ginagantihan lang daw siya ng mga kalaban niya. Yun ang sabi ni Garcia. Anyway, mga kabunyog, aabangan ko ang susunod pa ditong mga balita. Saka na lang po ako magdadagdag ng mga information. Pero sa ngayon, yan po ang nakukuha ko sa nangyayaring yan. Si Respicio at saka si Pisaras gustong ipadisbar si Garcia. Ang sabi ni Pisaras, pumunta siya kay Garcia, sinabihan daw si ni Garcia, kung wala kang 300 million, hindi ka mananalo. Kaya kung gusto mo ng manalo, maghanda ka ng 300 million. Parang sinabihan daw siya na maglagay siya, ipapanalo siya. Happy birthday kay Miss Mel Chua, galing kay Armida Chua. Yun. So yan mga kabunyog. Ako mga kabunyog, pasensya na kayo. Maraming nagsasabi sa akin yan. Attorney, suportahan mo si Attorney Harold Respicio. Kasi pinaglalaban nila ang katotohanan sa eleksyon. Alam nyo, ayaw ko kaagad-agad na makialam dyan sa issue na yan. Hindi ko kilala si Harold Respicio, hindi ko kilala si Jordan Pisaras. Hindi ko alam kung sila ba'y talagang seryoso dyan, wala sa kanilang nagbabayad, wala sa kanilang nagpapagalaw, talagang sarili lang nila yan. Napakahirap kasi pagdating ng panahon, mayroon palang mga puwersa, mga tao, mga personahe na nagpapagalaw sa kanila. Pagdating ng panahon, nagamit pa itong vlog ko, itong channel ko. Ayaw ko naman na sisihin nyo ako pagdating ng panahon. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ito mga kabunyog, pasensya na kung hindi ko masyadong pinupukusan yan, yung issue nila Attorney Harold Respicio. Pero, dahil may mga request sa akin, Attorney, paliwanag mo, ano ba talagang nangyayari dyan kila Attorney Harold Respicio at Comelec Chairman Garcia? So yan po, yan po yung natin. Lalo na kasi nitong nakaraang araw, nag-press con si Harold Respicio kasama si Topacio. Kasama si Cardema. Hindi ko rin maintindihan ano ba talaga ang stand nito ni Respicio. Pero may mga nagme-message sa akin, kasamahan daw sila ni Respicio. Sabi nila, Attorney, bakit hindi mo ini-interview si Respicio sa programa mo? Sabi ko, hindi ko masyadong kilala si Respicio. Magtatanong-tanong muna ako. Katulad noon, bigla nakita ko, napanood ko, nag-press con kasama si Topacio, kasama si Cardema. Sabi ko, mahirap. Pagka ganun, magpapaliwanag na naman ako kasi may magsasabi na naman, Attorney, si Respicio, yung in-interview mo, kasama na nila Cardema sa kanito Topacio. Mahirapan na naman tayo nitong magpaliwanag.
Yun ang nangyayari kay Tuto Kausing. Ang daming nagtatanong sa akin, nahihirapan naman akong magpaliwanag. Ha? Kaya anyway, saka na lang, ano, saka na lang. Ang importante, antabayan muna natin, alamin natin ang pasikot-sikot nito. Okay? Ha? Okay, mga kabunyog, mga kababayan? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.